Isipin ang isang gabing pinit sa katahimikan sa lungsod ng Davao. Sa gitna ng isang luntiang plantasyon ng durian na sa unang tingin ay payapa at kakit-akit. Ngunit nagtatago pala ang isang sikretong kasing suklam ng kadiliman. Sa loob ng mahigit 5 taon, 21 biyudong lalaki ang nagtungo rito upang magtrabaho sa plantasyon. Ngunit sila'y naglaho na parang bula walang anumang bakas, walang sigaw na narinig, at walang malinaw na ulat ang pakawala. Tanging ang kakaibang amoy ng basang lupa at nga bulong-bulungan ng mga residente ang natira, nga bulong na dala ng takot na hindi na nila kayang isatini. Ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pakawala ng nga inosenteng tao. Ito ay tungkol sa kapangyarihan, kasakiman, at isang lihim na matagal nang ibinaon sa ilalim nga ugat nga puno ng durian. Sa loob ng 70 araw, ang katotohanang matagal nang nakalibing ay unti-unting mabubunyag at ang matutuklasan ay makdudulot ng gabing walang tulog sa buong Mindanao. Ito ang nakapangingilabot na tunay na kwento. Ang misteryo ng pakawala ng 21 biyudo sa plantasyon ng durian sa Davao 190 araw na kaso na yumanik sa buong bansa. Samahan ninyo kami. Dahil sa likod ng bawat mabangong durian ay maaring nakukubli ang amoy ng kamatayang hindi kailanman naglalaho. Nang hapong iyon, ang kalangitan sa ibabaw ng Ilog Davao ay kulay ginto na sumasalamin sa marahang alon ng tubig. Dala ang hangin ang amoy ng basang lupa at sa di kalayuan, matatanaw ang hanay ng matatayok na puno ng durian, ang nga dahon nito'y matingkat na berde, at ang bungay nakabitin na parang maliliit na paro sa gitna ng kagubatan ng Mindanao. Madalas sabihin nga mataga barangay Matimyas na ang durian ni Aling Rosario ang pinakamatamis sa buong rehiyon. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na sa ilalim nga matabang lupa kung saan tumutubo. Ang nga punong iyon ay may isang sikretong mas mapait pa sa lason. Si Aling Rosario, isang babaeng nasa edad 50, ay kilala sa buong barangay bilang isang babaeng mabait at matatak. Madalas siyang nakaswat ng simpleng bestida, laging nakangiti sa mga kapitbahay, namimigay ng bigas sa mga matatandang biyuda, at tumutulong sa mga ulila upang makapag-aral. Walang sinuman ang makakala na ang magiliw, nangiting iyon sa kanyang ngalabi ay nagtatago ng isang bagay na napakadilim. Sa likod ng kanyang malaking bahay na may disenyong hasyenda ay ang malawak na plantasyon ng durian na sumusukat ng ilang dosenang ektarya, napapalibutan ang daanang lupa na maputik kapag tak-ulan at maalikabok kapag tak-araw. Walang sinuman ang nangangahas na pumasok ng walang pahintulot mula kay Aling Rosario. Dun niya inaalok ang trabaho, ang biyudong walang kamag-anak mula sa iba't ibang lugar tulad ng Cotabato, Zamboanga o maging sa Sarangani. Dumating sila na may pag-asa sa isang bagong buhay, magandang sahod, at tahimik na tirahan sa ilalim na lilim na mga puno ang durian. Ngunit sa paglipas ng taon, napansin ng tao ang isang bagay na kakaiba. Ang lalaking pumapasok upang magtrabaho sa plantasyon ay unti-unting nawawala, isa-isa. Walang balita, walang sulat, walang kahit anong katawan na makita para bang nilamon. Sila ang lupa, ang plantasyon ng buong buo. Baka lumuwas na ang Maynila para mahanap ang ibang trabaho, pilit na pampalubak-lup ang ilang residente sa kanilang sarili. Ngunit ang iba'y bumubulong ng may maputlang mukha, may naamoy akong kakaiba mula sa sapa sa likod ng plantasyon tuwing gabi. Ang baho, hindi amoy pataba, parang may nabubulok. Isang gabi, sa pagtatapos ang tek-araw ang 2024, isang mangingisda na nangangalang Mang Cardo ang naghagis ang kanyang lambat sa pampang ng Ilog Davao. Nakakita siya ang kislap ng apoy sa likod ng plantasyon ni Aling Rosario na parang isang maliit na siga na sinundan ang tunok ng isang bagay na inihagis sa tubig. Nang sagwanin niya ang kanyang bangka papalapit, isang matapang na amoy ng ammonia ang tumusok sa kanyang ilong. Naglutangan ang patay na isda sa ibabaw ng tubig ng walang dahilan. Gusto sana niyang magsumbong sa pulisya, ngunit pinigilan siya ng kanyang asawa. Huwag ka nang makialam, Cardo, magkapangyarihan ang kalaban natin diyan.
Sinimulang tawagin ng mga residente ang plantasyon na ang pinakmumultuhang durianan. Pinakbawalan ang nga bata na lumapit dito paglubok ng araw. Ngunit, si Aling Rosario ay patuloy na naglalakat ng may taas nu. Binabati ang lahat ng may ngiti na parabang walang nangyayari. Sinabi niya sa isang lokal na reporter na nagtanong tungkol sa nga nawawalang tao. Lumipat na sila para mahanap ang bagong trabaho. Pansamantala ko lang silang tinulungan. Ang kanyang sagot ay tila makatwiran. Ngunit ang kanyang nga mata ay walang laman. Tulad nga mata ang isang taong matagal nang namumuhay sa kasalanan. At sa malayong lugar mula sa Davao, isang binata na nangangalang Miguel ang nagbabasa ang huling mensahe mula sa kanyang kuya, si Antonio, na nagtatrabaho sa plantasyong iyon. Ang maikling mensahe sa screen ng telepono ay nagsasabing, Miguel, kung matagal akong hindi nakparamdam, puntahan mo ang bodega. May itinago ako run. Matagal na tinitigan ni Miguel ang screen ng telepono. Hindi niya alam na ang mensaheng iyon ang magdadala sa kanya sa pinaka-madilim. Napaglalakbayin kanyang buhay isang paglalakbay upang hukayin ang sikreto sa likod nga puno ng durian na tumutubo sa lupain ng kamatayan. Nang umagang iyon, may manipis na hamok pa ring bumabalot sa General Santos City. Pinaandar ni Miguel ang kanyang lumang motorsiklo at umalis ng bahay. Binabaybay ang danang lupa na nagsisimula ng maging madulas dahil sa ambon. Wala pa siyang kinakain mula pa kaninang madaling araw. Tanging isang boteng tubig at isang litrato ni Antonio, ang kanyang kuya na hindi niya alam kung nasaan na ngayon. Pagkalipas 4 na oras, nang magsimulang pumatak ang ulan hapon, nakarating siya sa barangay Matimyas, kung saan matatakpuan ang plantasyon durian ni Aling Rosario. Isang malaking tarangkahang bakal na kulay matingkat na berde ang bumunggat sa kanya, napapalibutan ang bakot na alambre at makakapal na halaman. Ang hangin sa paligid ay may matapang na amoy na pinahalong basang lupa at isang bagay na nagpapabigat sa dibdib. Hinaplos niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili, at kumatok sa tarangkahan. Sa gitna ng tuno ng ulan, may mga yabak na papalapit. Isang babaeng nasa edad 50 ang lumitaw, nakasuot ng simpleng bestida at may lumang alampay sa balikat. Ang kanyang mukha ay mukhang mabait, ngunit ang kanyang nga mata ay may kislap na mahirap ipaliwanag, matalas ngunit walang laman. Sino ang hinahanap mo, iho? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit magalang. Ako po si Miguel. Kapatid po ako ni Antonio. 3 buwan na po siyang hindi umuwi. Hinahanap ko po siya. Tinitigan siya ni Aling Rosario ng ilang sandali, pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Ah, si Antonio. Mabait na bata yon, pero umalis na siya. Nagpalam na maghahanap ng bagong trabaho sa Maynila. Kumunot ang no ni Miguel. Kung ganun po, bakit nandito pa ang motorsiklo niya? Tumingin si Aling Rosario sa lumang motorsiklo na nakaparada sa isang sulok ng bakuran at mabilis na sumagot, baka nakalimutan. O baka sinadyang iwan para kung sakaling bumalik siya. Bago pa man makapagsalita si Miguel, isang babaeng may mahabang itim na buhok ang lumitaw mula sa likuran. Maganda ngunit malamig ang kanyang mukha, si Leticia, ang kaysa isang anak na babae ni Aling Rosario. Miguel, tama ba? Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bahit ng talim. Umalis na ang kapatid mo. Hindi mo na kailangang mag-abala pang maglakbay ng malayo. Lahat ng trabahador dito ay malayang umalis kung kailan nila gusto. Ang kanyang tono ay may pahiwatig ng banayat na pagbabanta. Ngumiti lamang si Miguel ng magalang, kahit na nanginginig ang kanyang puso. Ramdam niya ang pagkabalisa. Tumingin siya sa malawak na plantasyon sa likod ng bahay. Ang ngahanay ng punong durian ay nakatayo ng maayos na parang isang hukbong nga berdeng sundalo. Ngunit sa kanlurang bahagi, may isang lote ang lupa na napapalibutan ang alambreng bakod. Walang tumutubong puno. Ang lupa ron ay buhagat, kulay abo, at may nakatenggang tubig na malabo. Bakit po kailangang bakuran yon? Mahina niyang tanong. Ah, yan ang lote para sa eksperimento ng bagong pataba. Mabilis na sagot ni Aling Rosario. Hindi pa angkop ang lupa para tamnan kahit ano. Ang sagot na iyon ay tila handang-handa. Tumango lang si Miguel, ngunit nakaamoy ang kanyang ilong na isang kakaibang amoy na parang metal at isang bagay
na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nagpanggap siyang walang namoy at nagpalam na uwi na may pusong gulong-gulo. Habang paalis, itinigil niya ang kanyang motorsiklo sa gilid daan nang marinig niya ang isang paus na boses mula sa isang maliit na kubo sa tabing plantasyon. "Iho, ikaw ba ang kapatid ni Antonio?" Isang matandang lalaki na maitim ang balat ang nakatayo sa ilalim ng puno ng saging. Siya si Tata Sebio, isang dating trabahador sa plantasyon. "Opo, Tay. Hinahanap ko po siya." Tumingin-tingin si Tata Sebio sa paligid at bumulong, "Kung mahal mo ang buhay mo, huwag kang magtatagal dito. Maraming tao na ang pumasok sa plantasyong yan, pero wala ni isang nakalabas. Nakita ko na si Aling Rosario at ang anak niya na nagbubuhat ang malalaking sako papunta sa sapa sa likod ang plantasyon tuwing gabi. Ang gabaw, hindi mo ipataba." Napakalunok si Miguel. "Hindi po ba kayo nagsumbong sa pulis?" Mabilis na umiling si Tata Sebio. "Kilala ni Aling Rosario ang malalaking tao dito. Takot ang lahat. Huwag ka nang makialam, iho." Ngunit hindi maaring umatras si Miguel. Kilala niya si Antonio, isang simpleng lalaki, masipag at tumatawag sa kanilang ina sa bahay linggo-linggo. Imposibleng aalis siya nang hindi nakpapaalam. Nang gabing iyon, umupa si Miguel ang isang maliit na kwarto sa isang inn sa tabi ng Ilog Davao. Ang gasira sa sulok ng kwarto ay nanginginig at ang anino niya ay sumasayaw sa dingding na kahoy. Mula sa makitit na bintana, nakikita niya ang isang andap-andap na ilaw sa di kalayuan sa direksyon ng plantasyon ni Aling Rosario. Ang ilaw na iyon ay mabagal na gumagalaw na parang isang maliit na sulo sa gitna ng puno. Umupo si Miguel sa gilid ng kama. Binuksan ang lumang telepono ni Antonio na itinago pa niya. Ang basak na screen ay napapakita ang huling mensahe. "Kung matagal akong hindi nakaparamdam, puntahan mo ang bodega." Hindi niya na alam kung ilang beses na niya itong binasa. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam. Hindi na lamang ito pananabik, kundi isang malakas na kutob na parabang si Antonio ay tumatawak mula sa isang napakalayong lugar. Ipinikit niya ang kanyang mata, pinakinggan ang tunog ng ulan na tumatama sa bubong, at bumulong ng mahina, "Pasensya na, kuya. Bukas, pupuntahan ko ang bodega na yan." Sa labas, lalong lumakas ang buhos ng ulan, ngunit sa dibdib ni Miguel, may isang bagay na mas mabigat pa kaysa sa ulan, ang katotohanang naghihintay na mahukay. Nang gabing iyon, walang tigil ang buhos ng ulan sa Davao, na para bang ibinubuhos ang lahat ng lihim ng kalangitan. Mula sa kanyang maliit na kwarto sa inn, pinanut ni Miguel ang patak ng ulan na dumadaloy sa bintana. Malapit nang mag-alas 11 ng gabi, ngunit hindi siya makatulog. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umiikot ang huling mensahe ni Antonio. "Kung matagal akong hindi nakaparamdam, puntahan mo ang bodega." Ang pangungusap na iyon ay parang isang tawag mula sa nakaraan na hindi tumatahimik. Bumuntong hininga siya ng malalim at dahan-dahang tumayo. Sa labas, humina na ang ulan at naging ambon na lamang. Ang hangin ng gabi ay malamig at mamasa-masa, tumatagos sa kanyang balat. Isinuot ni Miguel ang isang lumang itim na jacket. Isinuksok ang isang maliit na flashlight sa kanyang bulsa at binalot ang telepono sa isang plastic bag. Alam niyang hindi siya maaring mahintay na lamang ngayong gabi. May isang bagay siyang kailangang makita gamit ang sarili niyang mata. Ang paglalakbay patungo sa plantasyon ni Aling Rosario ay tumagal ng halos kalahating oras. Ang daan ay maputik at madilim, at tanging ang ilaw mula sa kanyang lumang motorsiklo ang nagsisilbing gabay. Sa makabilang panik ng daan, matatayok ang puno ng durian, tahimik. Paminsan-minsan, maririnig ang huniing palaka mula sa mga kanal. Nang makarating siya sa malaking bedeng tarangkahan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Walang ilaw mula sa malaking bahay, tanging isang andap-andap na liwanag mula sa kusina ang nakabukas, na parabang ang tagapag-ingat ng lihim ay nakpapahinga. Itinago niya ang kanyang motorsiklo sa likod ng isang kumpol ng kawayan at naglakad sa tabi ng bakod upang mahanap ng butas. Sa dulong kanlurang bahagi, natakpuan niya ang bakas ng isang maliit na daanan na maaring dating ginagamit ng nga
dating trabahador. Lumusot si Miguel sa ilalim ng alambreng bakot at tumayo sa gitna ng hanay ng punong durian na basang-basang ng ulan. Ang amoyng lupa, dakta, at pataba ay makakahalo. Ngunit may isa pang amoy na bahagyang sumisingaw parang amoy ng kalawang. Naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa isang gusaling yari sa yero sa likod ng malaking bahay ang bodega na tinutukoy ni Antonio sa mensahe. Ang gusali ay mukhang luma, ang pintuang bakal ay kinakalawang, at may isang malaking kandado na nakasabit. Mula sa loop, may tunog ng tumutulong tubig sa gitna ng katahimikan. Lumuhod si Miguel at sinuri ang kandado. Kinakalawang ito, ngunit ang ilalim na bahagi ng pinto ay bahagyang nakaawang. Kinuha niya ang isang maliit na screwdriver at dahan-dahang sinungkit ito hanggang sa marinig niya ang isang click, halos kasabay niya tibok ng kanyang puso. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumalubong sa kanyang ilong ang hangin mula sa loob ng bodega, isang matapang na amoyng kemikal na may halong bahagyang amoyng nabubulok na mahirap ipaliwanag. Binuksan niya ang flashlight. Ang ilaw ay tumama sa ilang malalaking plastic na drum na may markang ammonia. Mapanganib, napakarami nito, higit pa sa kinakailangan para sa isang ordinaryong plantasyon. Sa isang sulok, may isang tumpok ng sako ng pataba na punong alikabok. Natigilan ang kamay ni Miguel nang makita niya ang isang bagay na nagpalamig sa kanyang dugo. Sa isang sako, hindi pataba ang laman, kundi isang lumang damit pantrabaho na may pangalang Antonio na nakaburda sa dibdib. Matagal niya itong tinitigan. Nanginginig ang kanyang mata. Dahan-dahang hinaplos ang kanyang medaliri ang letrang iyon na parabang tinitiyak na hindi siya nananaginip. Ang damit ay malamig, mamasa-masa at amoy lupa. Kuya, anong nangyari dito? Bulong niya, halos, hindi marinig. Bigla, may magayabak na narinig sa labas. Pinatay ni Miguel ang flashlight sa isang iglap at naktago sa likod ng tumpok ng sako. Isang malalim na boses ng lalaki ang narinig sa tapat ng pinto. Pinapunta ako ni Aling Rosario dito sa bodega. May narinig daw siyang kakaibang ingay kaninang hapon. Iyon siguro si Mang Tasyo, ang bantay na nakita niya kanina sa malayo. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Narinig niya ang tunok ng susina, dahan-dahang ipinapasok sa kandado, at bumukas ang pinto. Isang malakas na sinak eng flashlight ang pumasok kasabay eng tunok eng magabotang tumatapak sa basang sahig. Inikot ni Mang Tasyo ang ilaw sa paligid. Magadagalang pala bulong niya, ngunit biglang huminto ang kanyang mayabak malapit sa pinagtataguan ni Miguel. Nakita niya ang isang likidong kulekap na kumakalat sa sementadong sahig. Ano to? Hindi naman to langis, sabi niya habang yumuyuko para tingnan ito ng malapitan. Alam ni Miguel na isang segundo na lang ay mahuli na siya. Sa sandaling tensyon, hindi niya sinasadyang mabunggo ang tumpok ng sako sa tabi niya. Bumaksak ito na lumikhang malakas na ingay sa buong bodega. Mabilis na lumingon si Mang Tasyo at itinutok ang flashlight sa direksyon niya. Sino yan? Sigaw niya. Hindi na nahintay si Miguel. Mabilis siyang tumakbo palabas ang pinto, sinuwang ang malamig at mamasa-masang hangin sa labas. Muling lumakas ang buhos ang ulan. Narinig niya ang sigaw ni Mang Tasyo sa likuran. Tumatawag ng kung sino, marahil si Aling Rosario o si Leticia, ngunit hindi huminto si Miguel. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makalabas siya ang bakot en plantasyon, humihingal, at mahapdi ang dibdib. Sa ilalim ng kislap ng kitlat, mahigpit pa rin niyang hawak ang damit ni Antonio. Mula sa bulsa ang damit, isang malit na piraso ng basahan na basa at may kakaibang amoy ang nahulog. Matagal itong tinitigan ni Miguel. Namumuo ang luha sa kanyang mata. Pinapangako ko, kuya, hindi ako tatahimik. Ibubunya ko ang lahat nito. Sabi niya sa paos na boses sa gitna ng kanyang mabibigat na hininga. Bumalik siya sa nanginginig ang katawan, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa takot na may halong determinasyon. Sa loob ng kwarto, isinulat niya ang lahat ng nakita niya sa isang maliit na notebook, ang bodega, ang ammonia, ang ngasako, ang damit ni Antonio, ang basang sahig. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang telepono at nagtype isang maikling mensahe kay Sargento David, isang matandang kaibigan na pulis sa Davao City. Sarge, may natakbuhan ako sa plantasyon ni Aling Rosario. Kung hindi mo ako makontak bukas, pakitingnan ang bodega sa likod ng plantasyon. Naipadala ang mensahe. Namatay ang screen
ng telepono. Sa labas, muling kumidlat mula sa direksyon ng plantasyon na parabang nagbibigay ng senyales na hindi patapos ang gabi. Tumingin si Miguel sa kalangitan, mabigat ang talukap ng kanyang mata, ngunit buo ang kanyang loop. Alam niyang nagsisimula palang ang laro. Ang plantasyon ng durian na tila payapa sa umaga ay naging isang labirinto ng ngalihim sa ilalim ng ulan ng gabi. At sa gitna ang dumadagundong na kulok, naramdaman ni Miguel na parang may naririnig siyang isang mahinang bulong mula sa direksyon ng bodega, isang boses na malumanay ngunit matatak, isang boses na pamilyar sa kanya. Huwag kang hihinto, Miguel. Malapit ka na. Ipinikit niya ang kanyang mata. Hinawakan ng mahigpit ang damit. Kinaumagahan, babalik siya sa plantasyong iyon, hindi na bilang isang kapatid na nakahanap, kundi bilang isang saksing handang harapin ang katotohanan, gaano man ito kadilim. Kinaumagahan, ang kalangitan sa Davao ay kulay abo pa rin. Si Miguel ay nakaupo sa isang maliit na upuang kahoy sa harap ng istasyon ng pulisya sa sentro ng lungsod. Maputla ang kanyang mukha dahil sa kakulangan ng tulog. Namamaga ang kanyang mata, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi kumukupas. Hawak niya ang isang lumang sobre na naglalaman, ang litrato ni Antonio at ang piraso, ang papel na natakpuan niya sa bodega kagabi. Si Police Major Santos, isang lalaking nasa edad 50 na may matalas ngunit mainit na tingin, ay nakatingin kay Miguel mula sa likod ng kanyang mesa. Sa tabi niya, isang batang babaeng pulis na nangangalang Officer Reyes ang tahimik na naktatype sa computer. Sigurado ka ba na ang litrato at ang sulat na ito ay mula sa plantasyon ni Aling Rosario? Tanong ni Major Santos sa seryosong tono. Tumango si Miguel. Natagpuan ko po sa bodega, sa likod ng bahay nila. May kakaibang amoy kemikal dun. Sa tingin ko po, may itinatago ang plantasyong iyon. Nakrus ing may si Mayor Santos at bumuntong hininga. Ang plantasyong iyon ay pag-aring isang maimpluwensyang pamilya sa Matimias. Nakarinig na kami nga matsismis nun, pero walang matibay na ebidensya. Hindi kami maaring kumilos ng padalos-dalos. Kailangan mong mag-ingat, Miguel. Malawak ang koneksyon nga taong tulad ni Aling Rosario. Ang salitang iyon ay nakpabigat sa pakiramdam ni Miguel. Ngunit ang kanyang mukha ay nakpakitang tapang na hindi na mapipigilan. Kung tatahimik po ako, walang sinuman ang makakaalam kung ano ang nangyari sa kapatid ko. Sabi niya, tinitigan siya ni Major Santos ng matagal bago naksalita. Sige, magpapadala kami ng isang team para mag-imbestiga. Pero huwag ka munang lalapit sa plantasyong iyon nang wala kaming kasama. Tumango si Miguel, kahit na alam niya, sa kanyang sarili na hindi, niya kayang mahintay. Lumabas siya ang istasyon ng pulisya na may mabibigat na hakbang, nakatingin sa Ilok Davao na marahang umaagos sa dikalayuan. Sa katahimikan nito, hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay may nakmamasid sa kanya mula sa malayo. Huminto siya sa isang kapihan sa gilid ng daanang lupa patungo sa Matimias. Umupo siya sa isang sulok, nakatitig sa tasa ng kape na hindi pa niya nagagalaw. Mula sa refleksyon sa salamin ng bintana, nakita niya ang isang lalaking nakasuot ng damit trabahador na nakaupo hindi kalayuan. Nakukunwaring nakbabasa ng diaryo, ngunit ang kanyang balikat ay tuwid at ang kanyang kilos ay masyadong matigas para maging natural. Nakunwari si Miguel na tumingin sa labas ng bintana at binayaran ang kapaggamit ang nanginginig na kamay. Dahan-dahan siyang lumabas, tumawid sa kabilang panik ng kalsada at pumasok sa isang makitit na eskinita sa pagitan ng dalawang bahay na kahoy. Mula sa dilim, nakita niya ang lalaking iyon na tumayo at sumunod sa parehong direksyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Nagbago siyang direksyon, dumaan sa likod bahay at tumakbo patungo sa pampang-ing ilog. Ang daan ay maputik at madulas, ngunit patuloy siyang tumakbo hanggang sa makarating sa lumang bahay ni Mang Cardo. Ang matandang mangingisda na dating kumukuha ang durian mula sa plantasyon ni Aling Rosario para ibenta sa palengke. Nagulat si Mang Cardo nang makita siyang pawis na pawis. Anong nangyari sa'yo, iho? Mang Cardo, may sumusunod po sa akin mula sa kapihan. Natatakot po ako na baka tauhan ni Aling Rosario. Agad na naging seryoso ang mukha ni Mang Cardo.
Tumingin siya sa labas eng bintana at hininaan ang kanyang boses. Pumasok ka sa likod bahay. Dun tayo mag-usap sa kusina. Sumunod si Miguel sa loop. Ang amoy ng basang kahoy at usok ay makahalo. Mang Cardo, ang kuya ko po ay naktrabaho doon. 3 buwan bago siya nawala. Kagabi, nakita ko ang isang listahan nga pangalan sa bodega. Natatakot po ako na lahat sila. Nanginginig ang boses ni Miguel at hindi na niya matuloy ang sasabihin. Bumuntong hininga si Mang Cardo. Alam ko rin na maraming nawawala matapos magtrabaho doon. Pero walang nangangahas na magsalita. Masyadong makapangyarihan si Aling Rosario. Pero kung lahat po ay tatahimik, walang makbabago, sabi ni Miguel na may namumulang nga mata. Bumuntong hininga si Mang Cardo at itinuro ang ilog. Kung gusto mong maging ligtas, ngayong gabi, sumakay ka sa bangka ni Tata Sebio. Pupunta siya sa ibaba ang ilog para magbenta ang isda. Mula doon, makakatawid ka sa kabilang pampang. Huwag ka munang dumaan sa lupa. Malamang alam na nilang nakpunta ka sa istasyon. Nakpasalamat si Miguel at naktago sa bodega sa likod ng bahay hanggang sa magtakip silim. Sa labas, nagsimulang umambon, kaya ang tunok ng tubig sa bubong na yero ay parang isang mahabang bulong. Mula sa maliit na bintana, nakita ni Miguel ang 2 lalaking nakasuot ng damit trabahador na naglalakad sa kalsada sa harap. Isa sa kanila ang lalaki sa kapihan. Huminto sila at sandaling nag-usap. Pagkatapos ay naglakad patungo sa ilog. Bilis na iho, sabi ni Mang Cardo. Umalis ka na ngayon. Tumango si Miguel, isinuksok ang litrato ni Antonio sa loop ng kanyang damit at bumaba sa hagdan ng kahoy patungo sa maliit na bangka ni Tata Sebio. Ang hangin eng gabi ay mamasa-masa, dala ang amoy ng lupa at putik mula sa ilog. Dahan-dahang umandar ang bangka. Hinahawi ang malabong tubig na sumasalamin sa mailaw mula sa malayo. Ang ilog Davao ay tahimik ng gabing iyon. Tanging ang tunok ng tubig na humahampas sa gilid ng bangka ang maririnig. Niyakap ni Miguel nang mahigpit ang kanyang bek. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa plantasyon sa kabilang pampang na ngayon ay nababalot na ang manipis na hamok. Bigla, mula sa malayo, narinig ang tunok ng motor eng isa pang bangka. Mabilis na lumingon si Tata Sebio. Kumapit ka ng mahigpit. Miguel, bulong niya. Huwag kang gagawa ng ingay. Ang ilaw mula sa bangka sa likuran ay tumatama sa ibabaw ng tubig. Kumagalaw na parang may hinahanap. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Bumagal ang kanilang bangka at lumiko sa isang maliit na sanga ng ilog na puno ang water hyacinth. Sa dilim, tanging ang huning nga palaka, kuliglik, at insekto ang naririnig. Halos 20 minuto ang lumipas bago nawala ang tunok ng motor ng isa pang bangka. Tumingin si Miguel sa kalangitan, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan, nababasa ang kanyang buhok at damit. Sa katahimikan, para siyang may naririnig na mahinang bulong na dala ang hangin, parang may tumatawak sa kanyang pangalan. Ipinikit niya ang kanyang mata, tinitingnan ang marahang pakalon ng tubig. Marahil ay guni-guni lamang o isang alaala na dala ang ulan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang isang bagay. Hindi pa tapos ang lihim sa plantasyon ng durian. At sa likod ng payapang agos ng ilog Davao, may isang bagay pa ring naghihintay na matuklasan. Kinaumagahan. Sa kabilang pampang ng ilog Davao, iba ang kapaligiran. Ang hamok ay mababa pa ring nakalutang sa ibabaw ng tubig, na para bang ayaw pang magising ang ilog mula sa panaginip ng gabi. Si Miguel ay nakatayo sa isang maliit na daungan na gawa sa kahoy. Ang kanyang damit ay mamasa-masa pa rin mula sa ulan kagabi. Tumingin siya sa kabilang pampang kung saan tahimik na nakatayo ang plantasyon ng durian ni Aling Rosario na parang may itinatago sa likod ng makapal na mga puno. Dahan-dahang tinapik ni Tata Sebio ang kanyang balikat. Ligtas ka na rito, iho. Dito ka muna. Hindi kalayuan ang bahay ko. Magpahinga ka muna bago mo isipin kung ano ang susunod na gagawin. Tumango si Miguel. Pagod ang muka ngunit nakaalap pa rin ang mata sa determinasyon. Salamat po. Kailangan ko lang po ang oras para mag-isip. Naglakad sila sa maputik na daanan patungo sa simpleng bahay na kahoy ni Tata Sebio.
Sumalubong sa kanila ang amoy ng kape at basang kahoy sa beranda. Ang asawa ni Tata Sebio, isang matandang babae na may bandana sa ulo, ay nakdala ang maligamgam na tubig. Maputla ka iho, saan ka ba nanggaling at nabasa ka ang ulan ng ganyan? Mahinang sumagot si Miguel, may hinahanap po akong tao. Nay, matagal na po siyang nawawala. Tinitigan siya ang matandang babae ng ilang sandali, pagkatapos ay bumuntong hininga. Marami nang nawawala dito, pero walang nangangahas magsalita. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang hamok na ayaw maglaho. Nang hapong iyon, si Miguel ay nakaupo sa likod bahay, nakatingin sa marahang pag-agos ing Ilok Davao. Mula sa malayo, narinig niya ang tunog ing motor ing bangka. Alam niyang samga oras na ito, dapat ay alam na ni Aling Rosario na wala na siya sa Matimyas. Ang pag-isip na iyon ay nakpadala ing kilabot sa kanyang likod. Umupo si Tata Sebio sa tabi niya, nagugulong na tabako. Dati, bago pa lumaki ng ganito ang plantasyong yan, dahan-dahan niyang sinabi. Ang lupaing yan ay isang lumang sementeryo ng pamilya nila. Namamatay ang asawa ni Aling Rosario, pinatak ang lupa at itinayo niya ang plantasyon ng durian. Simula nun, maraming trabahador ang pumasok at unti-unti silang nawala. Wala nang nakakita sa kanila muli. Mabilis na lumingon si Miguel. Tay, alam niyo pala ang lahat nito? Bakit hindi po kayo naksumbong? Mapait na ngumiti si Tata Sebio. Sino ang mangangahas, iho? Maging ang nga pulis ay nakalangan sa kanila. Kayang isara ang pera ni Aling Rosario ang bibig ng maraming tao. Natahimik si Miguel. Sa kanyang isipan, muling lumitaw ang imahe ni Antonio. Nakangiti sa ilalim nga sikat nga araw sa hapon. Ang nga kamay ay puno nga lupa mula sa hardin. Hindi siya basta-basta tatakas ng ganun. Naisip niya, siguradong nandun pa rin siya o may naiwan siyang isang bagay doon. Dapit hapon na at ang araw ay nagsimula ng lumubog. Naging mamasa-masa ang hangin. Habang papasok na si Miguel sa bahay, isang batang lalaki ang tumatakbo papalapit mula sa kalsada, humihingal. Tata Sebio, may mga pulis na nahanap ng isang tao sa tindahan sa unahan. Nanigas si Miguel. Pulis, mabilis niyang tanong, binanggit ba nila ang pangalan ko? Dahan-dahang tumango ang bata. Sabi nila, hinahanap nila ang isang lalaking naknangalang Miguel, galing Gensan. Gusto raw siyang tanungin tungkol kay Aling Rosario. Matagal na tinitigan ni Tata Sebio si Miguel. Baka patibong yan, huwag ka munang lalabas. Alam ni Miguel na sa likod ng uniforme, hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Tumingin siya sa direksyon ng kalsada, bumibilis ang tibok ng puso. Hindi po ako pwedeng magtago ng tuloy-tuloy, te. Kung galing sila sa team ni Medyo Santos, dapat nilang malaman na buhay pa ako. Ngunit bago pa siya makahakbang palabas, mula sa malayo ay may tunog motorsiklong huminto sa harap ng tindahan. Dalawang lalaking nakauniforme ang bumaba at nakipag-usap sa mga residente. Sumilip si Miguel mula sa siwang na pader na kawayan. Ang isa ay nakasuot na totoong uniforme na pulis, ngunit ang isa ay nakasuot na ordinaryong t-shirt at ang kanyang mukha. Kilala ito ni Miguel. Isa siya sa megatrabador ni Aling Rosario na nakita niya sa plantasyon. Napakalunok si Miguel. Hindi sila matauhan ni Major Santos, bulong niya sa pag-alala. Magtauhan sila ni Aling Rosario. Hinawakan ni Tata Sebio ang kanyang balikat. Kung ganun, kailangan nating dumaan sa maliit na sapa sa likod bahay. May daan doon papunta sa bahay ni Tata Inso. Mapakakatiwalaan siya. Nang walang imik, mabilis silang kumilos. Ang kalangitan ay nagsimula ng dumilim, isang senyales na malapit ng umulan. Mula sa likod nga palumpong, palakas ng palakas ang tunog nga yabak na papalapit. Nagtago si Miguel at si Tata Sebio sa likod ng isang kumpol ng kawayan, pagkatapos ay bumaba sa isang maliit na daanan patungo sa pampang. Dun, may isang maliit na bangka na maluwak na nakatali sa isang poste. Bilis na, iho, sabi ni Tata Sebio habang kinakalak ang tali. Sumunod ka sa agos papuntang kanluran. Pagdating mo sa ikalawang, sanggaing sapa, lumiko ka pa kanan. Nandun ang bahay ni Tata Inso. Tumango si Miguel. Tumalon siya sa bangka at nagsimulang sumakwan.
Ang tunok ng tubig at ulan ay naksama na bumuo ng isang musikang puno ng tensyon na umaalingongaw sa kanyang tainga. Mula sa likuran, narinig niya ang sigaw ng tao. Marahil ang nga bantay na nalamang nawawala ang kanyang bangka. Ang ilaw ng flashlight ay tumagos sa dilim. Yumuko si Miguel at mas binilisan pa ang pagsakwan. Ang malit na bangka ay dumaan sa gitna ng masanga at dahon na nahulog sa ibabaw ng tubig. Lalong lumakas ang ulan, tinatakpan ang tunok ng masawan at mayabak mula sa malayo. Halos kalahating oras ang lumipas bago siya nakarating sa sanggang sapa na sinabi. Dun, may isang maliit na bahay kubo na nakatayo sa pampang, malabo ngunit nagbibigay init dahil sa ilaw ng gasera. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang lumabas. May hawak na payong nagawa sa kawayan. Sino yan? Ang kanyang boses ay paus ngunit hindi malakas. Tata Inso, sigaw ni Miguel. Umingal pa rin. Ako po si Miguel. Pinapunta po ako dito ni Tata Sebio. Lumapit ang matanda, tiningnan ang basang mukha ni Miguel. Pumasok ka, iho. Mukhang mahaba ang kwento mo. Sa loob ng bahay, ang init mula sa kalan ay naktaboy sa lamig ng gabi. Matagal na tinitigan ni Tata Inso si Miguel bago nagsalita ng dahan-dahan. Kilala ko ang plantasyong yan. Dati, nagtrabaho ako run. Matagal na. Bago pa natakot ang lahat na banggitin ang pangalan nito, nakinig si Miguel ng mabuti. Matalas ang kanyang mata. Ano po ang alam ninyo tungkol sa mga nawawalang tao? Bumuntong hininga ng malalim si Tata Inso. Ang nga nawawala ay hindi umalis ng malayo, iho. Nandun pa rin sila. Sa ilalim ng lupa na tinapakan mo, maraming itinatago si Aling Rosario. Pero hindi ako pwedeng magsalita ng marami kung walang ebidensya. Kinuyom ni Miguel ang kanyang makamaw. Mayroon po akong litrato at isang notebook. Kung ipapakita ko po sa inyo, tutulungan niyo po ba ako? Tumingin si Tata Inso sa labas ng bintana. Sa tubig na marahang umaalon sa ilalim nga ulan. Hindi ikaw ang unang dumating dito para maganap ng kamag-anak. Pero baka ikaw na ang huli. Kung gusto mo talaga ng katotohanan, bukas pupunta tayo sa isang lugar na hindi madalas puntahan ng nga tao. Ang lumang sapa sa likod ng plantasyon. Tumingin si Miguel sa kanya ng may pagtataka. Saan po yon? Tay? Tumayo si Tata Inso at kinuha ang flashlight mula sa mesa. Ang lumang sapa sa likod ng plantasyon. Dun nagsimula ang lahat. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas, hindi pa rin tumitigil ang ulan. Ngunit sa dibdib ni Miguel, may isang bagay na nakaalap, isang pinahalong takot at pag-asa. Alam niyang ang araw ng bukas ang magiging araw na magbabago sa lahat. At doon, sa kabilang pampang madilim na ilog, sa likod nga hanay ng punong durian na tahimik at nakbabanta, na parabang mabagal na gumagalo, nahihintay ang oras upang ibunyak ang katotohanan. Kinaumagahan, makapal pa rin ang hamok na bumabalot sa ilog Davao, malamig na parang isang kumot na nagtatago ang galihim sa ilalim. Nagising si Miguel ng mas maaga kaysa karaniwan, namamaga ang nga mata dahil halos hindi siya nakatulog buong gabi. Ang pag-isip tungkol sa lumang sapa ay nakpabigat sa kanyang dibdib, na parabang may isang hindi nakikitang kamay na pumipigas sa kanyang puso. Sa maliit na kusina ang bahay ni Tata Inso, nakaupo siya sa harap ng kalan. Humihigop ng itim na kape. Kailangan nating umalis bago sumikat ang araw. Mahina niyang sabi. Kung mahuli tayo, maaring takpan ang pagtaas. Ang tubig ang pasukan sa sapa. Tumango lamang si Miguel. Muling sinuri ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng flashlight, notebook at mga lumang litrato. Ang kanilang maliit na bangkang kahoy ay marahang umusat sa ibabaw ng tubig na sumasalamin sa anino ng hamok. Ang tuno ng sakwan na tumatama sa tubig ang tanging sumisira sa katahimikan ng umaga. Dati, ang sapang ito ay ginawa para sa irigasyon ng lumang plantasyon. Sabi ni Tata Inso, ang mata ay nakatuon sa unahan matapos palawakin ni Aling Rosario ang kanyang lupain. Isinara ang bahaging ito. Walang sinumang pinayagang dumaan dito. Tumingin si Miguel sa mga punong durian na malabo.
niyang natatanaw sa pampang. Bakit po isinara? Te? Bumuntong hininga si Tata Inso. Dahil sa mga lugar na maraming nakakaalam, madalas may isang bagay na kailangang itago. Matapos ang halos isang oras na paksakwan, nakarating sila sa isang maliit na sangaang sapa na puno mga ugat ng bakawan. Ang tubig sa sapa ay kulay itim na parabang nilalamon ang liwanag. Idinikit ni Tata Inso ang bangka sa pampang at hinila ito pahahon. Lalakarin natin mula rito. Naglakad sila ng dahan-dahan sa isang mamasa-masang daanan na napapaligiran mga pako at damo. Ang amoy ng putik ay may halong kakaibang tapang hindi ordinaryong amoy ng lupa, kundi amoy ng kemikal na nakakasakit sa ilong. Huminto si Miguel sandali, tinitingnan ang sapa na halos lamunin ng hamok. Ang amoy na ito, bulong niya, pareho ang amoy sa bodega ni Aling Rosario. Ilang metro pa ang kanilang, nilakat at nakarating sila sa isang bakanteng lote. Dun, ang tubig sa sapa ay marahang umaagos. Sa ibabaw nito, may manipis na mamantikang mansa na kulay bahagari. Sa pampang, may galumang drum na bakal na kinakalawang. Ang ilan ay nakatagilit, ang ilan ay nakalubok sa lupa. Itinuro ni Tata Inso ang isang drum. Dati, dito itinatapon ang basura, pero nang mamatay ang asawa ni Aling Rosario, lahat ay tinabunan at pinabayaan na lang. Lumuhod si Miguel at ginamit ang isang sanga para itulak ang isang drum. Dahan-dahan itong gumulong na lumikha ang isang malagong na tunok at isang napakabahong amoy ang biglang sumingaw, tumusok sa kanyang ilong. Tinapan niya ang kanyang ilong, tinitingnan si Tata Inso na may seryosong mukha. Tay, sa tingin niyo ba, dito sila inilibing? Hindi sumagot si Tata Inso. Tiningnan lamang ang tubig na marahang umaalon. Bigla, ang tunok na isang nabaling sanga ang sumira sa katahimikan. Mabilis na lumingon si Miguel at itinutok ang flashlight. Mula sa likod ng hamok, lumitaw ang isang lalaking nakasuot ng lumang kapote, magulo ang buhok, at may tela na nakatakip sa kalahating kanyang mukha. Huminahon kayo, hindi ako kalaban, mabilis niyang sabi. Mukhang nagulat si Tata Inso, nanlaki ang namata. Tinoy, buhay ka pa. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Buhay pa, tay. Pero kung mananatili pa kayo rito, baka hindi na kayo magtagal. Inalis niya ang takip sa kanyang mukha na nagpakita ang isang mukha na may lumang paklat. Nagtrabaho rin ako sa plantasyon ni Aling Rosario. Tumakas ako 2 taon na ang nakalipas matapos makita ang isang bagay sa sapang ito. Tiningnan siya ni Miguel nang may pag-ingat. Anong nakita mo? Napakalunok si Tinoy. Ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Nang gabing iyon, narinig ko ang tunok ng motor at nga sigaw mula sa direksyon ng sapa. Naktago ako sa likod ng drum na ito. Nakita ko si Aling Rosario, si Leticia, at 2 lalaki na hinihila ang malalaking sako papunta sa pampang. Binuksan nila ito sandali. At nakita ko ang kamay ng isang tao na lumabas. Ang salitang iyon ay nakpatigil sa hangin sa paligid. Naramdaman ni Miguel ang isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang gulugot. Tumingin siya sa itim na tubig, iniisip ang lahat ng sinabi ni Tinoy. Ibig sabihin, dito talaga nila inilibing ang tao. Dahan-dahang tumango si Tinoy. Hindi lang sa mga drone. May mga bangkay din silang basta na lang itinapon. Tinitigan siya ng malalim ni Tata Inso. Kailangan mong magsumbong sa pulis. Tinoy. Mapait na tumawa ang lalaki. Sinubukan ko na, tay. Pero pumunta ang tauhan ni Aling Rosario sa bahay ko. Sinunok ang bahay namin. Kinailangan kong tumakas at magtago sa gubat. Simula nun, kinuyom ni Miguel ang kanyang makamaw. Nakikipag-ugnayan ako kay Major Santos. Mayroon na silang ebidensya. Ang testimonya mo ang makatulong para mabunyak ang lahat. Nakaalangan si Tinoy, ngunit pagkatapos ay tumango. Kung ganun, tutulong ako. Pero kailangan nating makmadali. Baka dumating ang tauhan ni Aling Rosario dito mamayang gabi para mag-inspection. Bago pa sila makakilos, narinig ang tunok motor mula sa malayo, hindi bangka, kundi sasakyan. Mabilis na bumulong si Tinoy, magtago kayo sa likod ng drum. Silang 3 ay dumapa sa basang damuhan. Mula sa hamok, lumitaw ang 2 tao, si Leticia at isang malaking lalaki na may hawak na pala. Sabi ni Mama magukay sa kaliwang pampang sapa,
May natira pa raw dun, malinaw na sabi ni Leticia. Tinakpan niya ang kanyang ilong nang sumingaw ang mabahong amoy. Itinaas ang lalaki ang takip ng isang drum. Isang itim na likido ang tumulo mula sa gilid. Bilis na, maikli niyang sabi. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga, kinuha ang kanyang cellphone at tahimik na nagsimulang mag-record ang video. Nahuli ang maliit na kamera ang ilaw ang flashlight ni Leticia. Ang binuksang drum at ang hinuhukay na putik, ngunit biglang tumapak ang paa ni Miguel sa putik na lumikha ng isang mahinang tunok. Sino yan? Lumingon si Leticia. Itinutok ang flashlight sa direksyon nila. Sa sandali ang tensyon, itinulak ni Tinoy si Miguel pabagsak sa lupa at bumulong. Takbo papunta sa bangka. Pagkatapos ay tumayo siya at tumakbo sa kabilang direksyon. Sinasadyang ilihis ang atensyon. Hoy, nandito ako, sigaw niya. Sumigaw si Leticia at inutusan ang kanyang tauhan na habulin siya. 20 putok ng baril ang umaling-aw-ngaw sa hamok. Sumakwan si Miguel ng buong lakas matapos makabalik sa bangka kasama si Tata Inso. Ang tubig ay tumasik. Nilamon ng hamok ang kanilang boses. Hindi niya alam ang sinapit ni Tinoy. Ngunit sa kanyang kamay, ang telepono ay patuloy na nagre-record. Ang screen ay kumikislap ang imahe ni Leticia, ang drum at ang putik. Lahat ay malinaw na naitala. Ito ang ebidensyang hindi maikakaila. Si Tata Inso ay nakaupo sa unahan ng bangka. Seryoso ang mukha, ngunit diretso ang tingin. Wala nang atrasan ito. Iho, mahina niyang sabi. Anuman ang mangyari, nagising na ang katotohanan mula sa hukay. Tumingin si Miguel pabalik sa direksyon kung saan dahan-dahang tinatakpan ang hamok ang lumang sapa. Alam niyang ang umagang iyon ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo na paparating. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-isa. Natakpan na ang katotohanan ang sarili nitong landas. Nagsimula nang tumaas ang araw sa ibabaw ng Ilog Davao. Ang liwanag nito ay dahan-dahang tumagos sa hamok ng umaga na nakabitin na parang isang manipis na kurtina sa ibabaw ng tubig. Si Miguel ay nakaupo sa pampang kasama si Tata Inso. Pagod pa rin ang katawan, ngunit ang kanyang mata ay hindi na nakpapakita ang takot. Tanging isang determinasyon na hindi pa niya naramdaman noon. Sa kanyang kamay, ang teleponong nakrekord nga pangyayari kagabi ay basa pa rin. Matagal niyang tinitigan ang maliit na bagay na iyon, na para bang tinitingnan ang isang nakaraan na sa wakas ay nahawakan na niya. Kailangan nating dalhin ito kay Major Santos. Mahina niyang sabi. Tumango si Tata Inso. Mag-ingat ka, iho. Kung malaman, ang tauhan ni Aling Rosario na mayroon kang ganitong ebidensya, hahanapin kanila hanggang sa dulo ang mundo. Bahagyang ngumiti si Miguel. Hindi na po ako tatakas. Tay. Sobra na po ang ginawala sa akin. Sa buong paglalakbay, pabalik sa malit na bayan sa tabing ilog, tahimik si Miguel. Sa tuwing tinitingnan niya ang kumikinang na tubig ng Ilog Davao, nararamdaman niya na parang si Antonio, ang kanyang kuya, ay nakatingin pabalik mula sa ilalim. Binibigyan siya ng lakas na huwag sumuko. Nang dumaong ang bangka, ang kanyang hakbang ay mabigat ngunit matatak. Sa istasyon ng pulisya, ang malamig na hangin at amoy ng papel ay bahagyang nakpakalma sa kanyang isipan. Hinihintay na siya ni Major Santos. Nakaupo sa likod malaking mesa, ang kanyang damit ay basa ang pawis dahil sa alinsangan ng umaga. Tamang-tama ang dating mo, sabi niya. Nakatanggap na kami ang impormasyon mula sa aming asset, pero kailangan namin ang higit pa sa amga sabi-sabi. Iniabot ni Miguel ang telepono. Na magsimulang mag-play ang video, tumahimik ang buong silid. Ang tunog nga palang tumatama sa lupa. Ang ilaw nga flashlight na tumututok sa mga drum na bakal. At ang boses ni Leticia na nag-utos ay malinaw na narinig. Nakatitik si Major Santos sa screen ng walang imik. Si Sargento David, ang batang pulis na nakatayo sa tabi, ay marahang pinisil ang balikat ni Miguel na parang nagbibigay ang lakas ang loop pagkatapos ang video. Tiningnan ni Major Santos si Miguel nang may mabigat na tingin. Sapat na ito para sa isang search warrant, dahan-dahan niyang sinabi. Pero kailangan nating makmadali. Ang taong tulad ni Aling Rosario ay hindi
basta-basta uupo lang habang binubunyak ang kanilang ngalihim. Nang hapong iyon, ang kalangitan ay kulay pilak na abo, isang senyales na malapit ng umulan. Dalawang sasakyan ng pulis ang naktungo sa plantasyon ng durian, nakapatay ang nga sirena, si Miguel ay nakaupo sa likurang sasakyan kasama si Sargento David. Ang tunok enge gulong na gumigiling sa daan ng lupa ay nakpabilis sa tibok enge kanyang puso. Matapang ka rin, ano? Sabi ni David na may maliit na ngiti. Karamihan ng tao ay tatakbo na ng malayo kung malaman nilang pamilya ni Aling Rosario ang kanilang kakaharapin. Tumingin lamang si Miguel sa labas ng bintana. Wala po akong pagpipilian, paus niyang sabi. Gabi-gabi, naririnig ko ang boses ni Kuya Antonio sa panaginip ko. Tinatawag niya ako, pero hindi ko siya masagot. Tinitigan siya ni David ng ilang sandali, pagkatapos ay mahinang nagsalita. Kung ganun, ngayong gabi, masasagot mo na siya. Pagdating sa plantasyon, ang katahimikan ay nakakakilabot. Walang trabahador, walang tunok ng makina. Tanging ang pagsipol ng hangin at ang marahang kaluskos nga dahon ang maririnig. Nagbigay sinya si Major Santos. Ang team ay nahati sa dalawa. Team A, pumunta sa pasalikuran. Team B, sumunod sa akin sa bodega. Sumunod si Miguel sa Team B. Ang malaking pinto ng bodega ay nakakandado ng kadena. Ginamit ng isang opisyal ang isang bolt cutter para putulin ito. Sa sandaling bumukas ang pinto, sumingaw ang amoy ng kemikal. Salup! Maraming drum na bakal ang nakahanay na parang matatandang bantay na nakingat nga lihim. Sa isang sulok, sariwa pa ang nga bakas na sapatos na may putik. Kadarating lang nila rito, bulong ni Miguel. Natakpuan ni Sargento David ang isang maliit na safe sa likod ng tumpok nga sakong pataba. Nakutos si Major Santos na buksan ito. Sa loob, may ilang folder ng nga lumang dokumento, nga financial record, litrato ng nga trabahador, at isang listahan na naninilaw na ang papel. Mabilis itong binasa ni Major Santos at bumuntong hininga. 21 pangalan, lahat lalaki, lahat biyudo. Tumingin siya kay Miguel, kasama si Antonio. Naputol ang hininga ni Miguel. Ang mundo sa paligid niya ay dahan-dahang naglaho. Tanging ang tunok na ulan na nagsimulang pumatak sa bubong na yero ang naririnig. Mula sa radyo, may dumating na ulat. Medyo, nakakita kami nga bagong bakas ng pahukay sa sapa. May mga pirasong nga tela at metal. Ipinikit ni Major Santos ang kanyang nga mata sandali, pagkatapos ay sumagot, ay secure ang lugar. Huwag palapitin ang sinuman. Lumingon siya kay Miguel. Nagsisimula nang lumabas ang katotohanan. Pero ihanda mo ang iyong sarili, iho. Minsan, ang katotohanan ay may kasamang presyo. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunok ng sasakyan mula sa direksyon malaking bahay. Mula sa malayo, lumitaw si Leticia sa hagdanan. Maputla ang mukha ngunit kalmado pa rin ang nga mata. Lumapit si Major Santos na may mabibigat na hakbang. Mus Leticia, mariin niyang sabi, mayroon kaming search warrant. Hinihiling namin ang inyong kooperasyon. Bahagyang ngumiti si Leticia, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Huli na po kayo, Major. Umali si Mama kaninang umaga pa lang. Agad na tumahimik ang paligid. Saan siya nakpunta? Mabilis na tanong ni Miguel. Tiningnan siya ni Leticia at sa unang pagkakataon, lumitaw ang luha sa gilid ng kanyang mata. Marahil sa parehong lugar kung nasaan ang kapatid mo, dahan-dahan niyang sabi at tumalikot papasok ng bahay. Narinig ang tunog ng motor sa likod bahay. Isang itim na sasakyan ang mabilis na umalis sa daan ng lupa patungo sa kanluran. Sundan ninyo, sigaw ni Major Santos. Umalingaw nga ang nga sirena. Naktakbuhan ang nga opisyal. Sa gitna ang kaguluhan, nakatayo si Miguel, nakatingin sa palikulikong daan sa ilalim ng bumubuhos na ulan. Lumapit si Tata Inso sa kanya. Iho, mahina niyang sabi, lumabas na ang katotohanan. Pero kaya mo bang tanggapin ang nga susunod na mangyayari? Tiningnan ni Miguel ang malakas na buhos ng ulan. Namumula ang nga mata ngunit hindi na natatakot. Nawala na po ang lahat sa akin. Ngayon, ang natitira na lang ay ang tapang.
Bumuhos ng malakas ang ulan sa plantasyon ng durian na lumikha ng isang malakas na ugong sa gitna ng matatandang puno. Ibinigay ni Medyo Santos ang huling senyas sa kanyang team. Ipinikit ni Miguel ang kanyang nga mata, hinaya ang hugasan, ngeulan ang kanyang mukha. Sa gitna ang kulok at ang gasirenang umaalingongaw, naramdaman niya na parabang si Antonio ay nakatayo sa kanyang tabi, nakangiti. Malapit na tayo, kuya, bulong niya sa kanyang isipan. Ngayong gabi, ang Ilok Davao ang magiging huling saksi sa nga kasinungalingan ng pamilya ni Aling Rosario at ang simula ng kalayaang matagal ng inilibing sa ilalim ng lupa at hamok. Ang kalangitan sa ibabaw ng Ilok Davao ay mukhang mabigat, nababalot ng kulay abong ulap na mababang nakalutang na parang isang kurtinang ayaw bumukas. Ang ulan kagabi ay nakiwan ngamoy ng basang lupa at bahagyang amoy na durian na humalo sa mabigat na hangin. Sa dulo eng mapulang daan ng lupa, 3 sasakyan eng pulis ang nakahilera. Si Major Santos ang unang bumaba, ang kanyang kapote ay nakadikit sa kanyang katawan. Seryoso ang mukha ngunit kalmado ang nga mata. Tumingin siya sa malayo, sa isang kubo sa gitna ng plantasyon ng durian ang huling lugar kung saan nakita ang itim na sasakyan ni Aling Rosario. Mahahanap natin siya ron, maikli niyang sabi. Si Miguel ay nakatayo sa tabiing sasakyan, basang-basa pa rin ang katawan. Ang kanyang nga mata ay wala ng bakas ng takot. Tanging isang determinasyon na matigas na parang bakal. Lumapit si Sargento David at marahang tinapik ang kanyang balikat. Kung maging tensyonado ang sitwasyon, huwag ka munang papasok. Kami na ang bahala, ngunit dahan-dahang umiling si Miguel. Kailangan kong makita gamit ang sarili kong nga mata. Kailangan kong masigurado na tapos na ang lahat. Ang kanyang boses ay paos, ngunit walang panginginig ng takot. Ang team, pulisya ay mabagal na kumilos sa gitna, matatayok na puno, durian. Ang ambon ay patuloy na tumutulo sa mga dahon na lumilikha tunog na parang isang mahabang dasal para sa lahat nawawalang kaluluwa. Habang papalapit sila sa kubo, ang pinto nito ay bahagyang nakaawang, na lumilikha ng isang mahinang tunog, na parang daing ng isang matanda. Mula sa loop, isang matapang na amoy ang sumingaw, isang pinahalong kalawang, metal, at isang bagay na ayaw mong alalahanin. Nagbigaying eng senyas si Major Santos. 2 opisyal ang unang pumasok, nakataas ang nga baril. Handa. Sa silid na maliwanag dahil sa isang aandap-andap na ilaw, si Aling Rosario ay nakaupo sa isang lumang silyang kahoy, nakasuot niyang isang kupas na blusang kulay asul. Hindi siya mukhang isang kriminal na tumatakas. Ang kanyang mukha ay payapa, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusot. Sa harap niya, may isang takure at 2 tasa, na parabang may hinihintay siyang bisita. Sa wakas, dumating din kayo. Mahina niyang sabi, alam kong tapos na ang oras ko. Humakbang si Major Santos. Ginang Rosario, akusado kayo sa paglahok sa pagkawala 21 trabahador. Mayroon kaming ebidensya, masaksi, at ang sarili ninyong matala. Bahagyang ngumiti si Aling Rosario. Ebidensya, ang mundong ito ay hindi kailanman naging patas, Major. Lumapit sila sa akin na may masyugat at kalungkutan. Binigyan ko lang sila ang kalungan para makapagpahinga sila mula sa pagdurusa. Ang kanyang nga salita ay malumanay ngunit tumutusok na parang tinik ng durian. Humakbang si Miguel, maputla ang mukhang ngunit nag-aalap ang kanyang nga mata. Hindi po pumunta rito si Antonio para mamatay. Naktiwala po siya sa inyo. Matagal siyang tinitigan ni Aling Rosario. Ang ngiting iyon ay dahan-dahang naglaho. Si Antonio, isang binatang masyadong mabuti para sa mundong ito, ngunit masyado siyang maraming nalaman. At minsan, ang nga sikretong hinukay ng masyadong malalim ay nagdudulot ng kamatayan ng nahuhukay. Nagbigay senyas si Major Santos sa mga opisyal, ngunit biglang itinaas ni Aling Rosario ang kanyang kamay. Mula sa ilalim ng mesa, kumuha siya ang isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. Huwag kayong lalapit, kalmado niyang sabi. Marami na akong naitanim na durian sa buhay na ito.
Hindi ko kailangan ang kulungan. Tumaas ang boses ni Medyo Santos. Ginang Rosario, ibaba ninyo yan. Kailangan namin kayong mabuhay para sagutin ang nga tanong sa korte. Ngumiti siyang muli, malumanay ngunit mapay. Masyadong mabagal ang hustisya. Tao, Major. Minsan, mas mabilis ang Diyos. Bago pa man may makakilos, ininom niya ang likido sa bote. Ang kanyang katawan ay nanginig sandali, pagkatapos ay bumaksak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay dilat, nakatingin sa malamig na kisame marahil, ay hinahanap pa rin ang kanyang plantasyon ng durian. Tumatakbong pumasok si Leticia, sumisigaw. Mama, bakit ito ang pinili mong paraan? Lumuhod siya sa tabi ang katawan ng ina, bumubuhos ang luha. Tiningnan sila ni Miguel, walang laman ang kanyang puso. Gusto niyang magalit, ngunit ang natitira ay awa para sa dalawang buhay na naligaw sa madilim na landas ng kapangyarihan at kasakiman. Lalong lumakas ang ulan, tumatama sa bubong na yero, hinuhugasan ang lupa sa plantasyon at binubura ang huling patak ng dugo mula sa mga labing matandang babae. Nakatayo si Medyo Santos, nagbibigay ng senyas sa medical unit. Tapos na, mahina niyang sabi, tumingin si Sargento David kay Miguel. Nakuha mo na ang sagot mo. Pero tandaan mo, ang katotohanan ay laging nag-iwan nga sugat. Lumabas si Miguel, mabagal ang kanyang nga hakbang sa gitna, nga hanay ng puno, ng durian na nanginginig sa hangin. Tiningnan niya ang lupa na dating nagtago nga walang buhay na katawan. Ngayon, tanging ang amoy, basang lupa at nga nalaglak na dahon ang natitira. Alam niyang tapos na ang lahat, ngunit ang katahimikan ay mas malalim kaysa sa matatawak na tagumpay. Ilang araw ang lumipas, kumalat ang balita tungkol sa kaso sa buong Mindanao. Ang nga diaryo ay may headline, Trahedya sa Durianan, negosyante nakpakamatay matapos mabunyak ang 21 kaso ng pagpatay. Ang pangalan ni Antonio at ang iba pang nga biktima ay binanggit isa-isa at nanggako ang gobyerno na tutulungan ang kanilang nga pamilya. Si Leticia ay nahatulan ang mahabang pagkabilanggo. Ngunit sa huling paglilitis, mahina siyang nagsalita, gusto kong magtanim ang durian na tutubo para sa buhay, hindi para sa kamatayan. Bumalik si Miguel sa kanilang bahay na kahoy sa tabi ang Ilog Davao, kung saan dati ay nagahabi ang kanyang ina habang hinihintay ang pagbabalik ni Antonio. Sa branda, inilagyan niya ang isang lumang litrato nila ni Antonio, nakangiti sa ilalim ng unang puno ng durian na kanilang itinanim. Tapos na, kuya, bulong niya. Ang hangin niya, gabi ay umihip ng malumanay, dala ang amoy niya, hinok na durian na nahuhulog sa lupa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang amoy nito ay matamis at payapa, habang lumulubok ang araw. Ang kulay kahel na liwanag ay sumayaw sa ibabaw ng tubig. Ang tawak sa pagdarasal mula sa kalapit na muske ay umaling-aunggaw, humahalo sa tunog ng maibon na bumabalik sa kanilang mapugat. Tiningnan ni Miguel ang kalangitan na dahan-dahang dumidilim. Gumaan ang kanyang dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Alam niyang ang plantasyon ng durian na dating isang libingan ay muling tutubo, ngunit sa lupain ang katotohanan, hindi ang kasinungalingan, at ang Ilog Davao ay bumalik sa kanyang katahimikan, na parabang hindi kailanman nakingat ng madilim na kwento ng isang babaeng naktanim ng puno sa ibabaw ng kamatayan at ang isang lalaking hindi sumuko sa kadiliman upang hanapin ang liwanag ng katotohanan. Dahil ang bawat katotohanan, gaano man kapait ay laging nagbubunga ng bagong buhay, nang umagang iyon, ang kalangitan sa Davao ay nababalot ng kulay abong ulap, may manipis na hamok pa ring nakalutang. At ang tunog ng ulan kagabi ay naririnig pa rin sa mga bubong ng Hall of Justice. Sa labas, nagsisiksikan ang nga reporter sa ilalim nga payong. Ang kanilang nga kamera ay handang kunan ang bawat sandali. Ang kapaligiran ay mabigat na parabang ang lupa mismo ay nagpipigil nga hininga sa gitna ng ingay niya, masasakyan at yabak niya, opisyal. Isang sasakyan niya, bilangguan ang huminto. Mula sa loop, bumaba si Leticia, nakasuot ng kulay kape na uniformeng bilanggo, ang kanyang nga kamay ay nakapusas. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit namamaga ang kanyang mamata hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagtanggap sa kapalaran.
Si Miguel ay nakatayo sa hagdan ng korte, nakatingin sa sasakyang iyon. Ang mamasa-masang hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Hawak niya ang pilak na singsing ni Antonio, ang tanging alaala na natira mula sa kanyang kapatid. Tumayo si Sargento David sa tabi niya, may hawak na payong. Sigurado ka bang dadalo ka sa pagbasa ng hatong ngayon? Mahina niyang tanong. Magiging mabigat ito. Tumingin ng diretso si Miguel. Kailangan kong gawin ito, Sargento. Karapatan ni Kuya Antonio na malaman na sa wakas, nagsalita na ang katotohanan. Sa loob ng korte, malamig ang hangin. Tanging ang tunog nga, panulat at ng ulan sa labas ang naririnig. Isang matandang hukom na may mabait na mukha ang marahang pumukpo ng kanyang gaffel, sinimulan ang paglilitis. Tumayo ang piskal at binasa ang mahabang listahan ng kasalanan na ginawa ni Aling Rosario at ni Leticia. Ang 21 pangalan ay binanggit isa-isa at bawat pangalan ay parang isang sugat na muling binuksan. Nang banggitin ang pangalan ni Antonio, yumuko si Miguel, uminit ang kanyang mata, ngunit nanatili siyang tahimik. Tinitiis ang kaguluhan sa kanyang kalooban. Si Leticia ay nakaupo sa silya ang akusado, nakatitig sa sahig na may mga matang walang laman. Nang bigyan siya ang pagkakataong magsalita ang hukom, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang boses ay paus ngunit matatag. Hindi po ako magdadahilan. Kagalang-galang. Lahat ng ginawa ko ay dahil sa takot-takot sa aking ina, takot na mawala ang lahat. Ngunit napagtanto ko na walang takot ang sapat, na dahilan para sa kamatayan ang iba. Tumahimik ang buong silid, tanging ang ulan na lalong lumakas sa labas ang naririnig, na parabang ang kalangitan ay nakikiyak. Tinitigan ang hukom si Leticia ng matagal, ang kanyang tingin ay hindi lang tingin ng isang hukom, kundi parang isang ama na nakatingin sa isang anak na naligaw ng malayo. Batay sa mga ebidensya, pag-amin, at pagsisisi ang akusado, hinahatulan ang korte si Leticia en 20 taong pagkakakulong. Ang gaffel ay marahang ipinukpok na umalingaw-ngaw na parang isang refleksyon ni isang hindi maiwasang kapalaran. Ipinikit ni Leticia ang kanyang mata sandali. Pagmulat niya, tumingin siya kay Miguel. Ang tingin na iyon ay kalmado, hindi na humihingi ang tawad, kundi nagpapahiwatig ang isang bagay na hindi masabi. Habang inakay palabas, huminto siya sa harap ni Miguel sandali at bumulong, "Hindi ako humihingi ng kapatawaran, pero kung sakaling makalabas ako balang araw, magtatanim ako ng durian na tutubo para sa buhay, hindi para sa kamatayan." Pinanot siya ni Miguel, na umalis ng walang imik. Sa kanyang puso, alam niyang ang pangungusap na iyon ay marahil ang pinakatapat na pangako mula sa mga labi ni Leticia. Sa labas ang korte, muling umambon, hinuhugasan ang nga hagdan at patio. Si Major Santos ay nakatayo sa ilalim ng kulay abong kalangitan, nakatingin sa malayo. Sa wakas, tapos na. Mahinahon niyang sabi, mahinang sumagot si Miguel. "Hindi pa po lahat, medyo. Pero sapat na para magsimula ang bago." Tinapik ni Major Santos ang kanyang balikat at umalis. Iniwan si Miguel na nakisang nakatayo sa ilalim nga ulan. Ilang linggo ang lumipas. Sa pampang ng Ilog Davao, bumalik si Miguel sa maliit na plantasyon na pamana ng kanilang pamilya. Ang lupa ay mataba, mamasa-masa at tahimik. Nagsimula siyang magtanim nga magong, punla ng durian. Isa-isa, gamit ang nga kamay na nanginginig ngunit matatak. Sa bawat pagbaon ng kanyang pala sa lupa, para siyang nagtataniming isang panalangin para kay Antonio at sa 21 buhay na sa wakas ay natagpuan na ang kapayapaan. Sa isang sulok ng plantasyon, naglagay siya ng isang simpleng karatulang kahoy na may nakasulat. Para sa mga naniwala nun, naway sumibol ang kapayapaan kasama ng nga punong ito. Nang hapong iyon, tumila na ang ulan. Ang sikat nga araw ay nahihiyang lumitaw mula sa likod ng mga ulap. Ang Ilog Davao ay sumasalamin sa ginintuang liwanag, kumikinang na parang tela. Ang hangin ng gabi ay humihip, dala ang amoy ng basang lupa at nga batang dahon. Umupo si Miguel sa ilalim ng isang maliit na punong ng durian na katatanim lang. Ipinikit ang kanyang nga mata at hinayaang ang tunong ng tubig at nga aibon ang maging huling awit sa kanyang mahabang paglalakbay.
Sa katahimikan, narinig niya ang tawa ang kanyang kapatid na umaalingaw-ngaw mahina ngunit malinaw mula sa direksyon ng ilog. Ngumiti siya, tumingin sa kalangitan na dahan-dahang nagiging kulay lila. Tapos na, kuya, mahina niyang bulong. Ngayon, turno na ang punong ito na makwento. At sa ilalim ng tahimik na kalangitan ng Davao, ang plantasyon ng durian na iyon ay muling nabuhay, hindi na bilang isang laibingan nga lihim, kundi bilang isang hardin nga alaala kung saan ang bawat sugat ay natakpuan ang sarili nitong paraan upang maging lupa para sa bagong buhay. Isang umaga sa Davao ang dumating na may banayat na liwanag matapos ang ilang araw ng malakas na ulan. Ang manipis na hamok ay dahan-dahang naglawsa. Ibabaw ang ilog habang ang nga hamok ay kumikinang sa mga dulo. Ang dahon nga bagong tanim na durian. Si Miguel ay nakatayo sa gilid ng kanyang hardin, tinitingnan ang hanay nga batang puno na ngayon ay may luntiang nga dahon. Bawat puno, para sa kanya, ay isang alaala, bawat dahon ay isang panalangin. 3 buwan na ang lumipas mula sa huling araw ng paglilitis. Ang buhay sa barangay ay nagsimula nang bumalik sa normal. Nagtatakbuhan ang nga bata sa daan ng lupa. Ang nga magsasaka ay bumalik sa kanilang nga bukit. Ngunit sa puso ni Miguel, ang anino ng nakaraan ay madalas pa ring lumilitaw, tulad ng hamok sa umaga na ayaw maglaho. Isang araw, dinalo siya ni Sargento David, kalmado ang mukha. Ang kanyang uniforma ay mamasa-masa pa rin mula sa hamok. Hawak niya ang isang kulay kape na sobre. Miguel, mahina niyang sabi, ito ay sulat mula kay Leticia, ipinadala mula sa post office sa siyudad. Tinanggap ni Miguel ang sobre na may nanginginig na puso. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loop, may isang piraso ng papel. Maayos ang sulat kamay ngunit tila nanginginig. Miguel, isinulat ko ang liham na ito hindi para huminging tawad dahil alam kong hindi kailanman magiging sapat ang paumanhin. Nais ko lang malaman mo na nagsisisi ako, hindi lang sa nangyari kay Antonio at sa iba pa, kundi nagsisisi rin ako na nakbulag-bulagan ako sa katotohanan. Sa kulungan, gabi-gabi kong naririnig ang tunog, nge. Imoganin ko ang iyong nge puno nge durian na tumataas. At marahil sa ilalim nge kanilang lilim, ang kanilang nge kaluluwa ay makakapagpahinga na. Kung sakaling mabasa mo ang liham na ito, ipagdasal mo sana na makapagtanim akong isang puno, hindi para tubusin ang kasalanan, kundi para matutong maging tao muli. Dahan-dahang isinara ni Miguel ang liham, basa ang mata, ngunit hindi dahil sa galit. May isang bagay na malambot na humipo, sa kanyang puso isang awa na hindi niya inaasahan. Alam niyang kahit na ang kasalanan ni Leticia at ang kanyang ina ay hindi na mabubura, ang pagsisisi ay nananatiling isang maliit na liwanag sa gitna ng kadiliman sa puso ng tao. Lumipas ang panahon. Ang hardin ni Miguel ay naging isang lugar na dinarayo ang mataong may dalang pag-asa. Nagtatakbuhan ang nga bata sa pagitan ng nga puno ng durian. Ang nga magsasaka ay nagdadala ng nga bagong punla para tumulong sa pagtatanim. Tinawag nila itong hardin ng pag-asa. Bawat bisita ay nagtatanim niyan. Isang puno at nagsusulat niya, mensahe sa isang maliit na karatulang kahoy, isang panalangin, isang pasasalamat, o isang mensahe para sa kanilang nga mahal sa buhay. Nang hapong iyon, ang araw ay lumulubok sa likod ng ilog Davao. Ang kalangitan ay kulay gintong kahel. At ang amoy nga bulaklak ng durian na nagsisimula ng mamukatkat sa unang pagkakataon ay mabango sa buong paligid. Si Miguel ay nakopo sa ilalim nga pinakamatandang puno. Tinitingnan ang kalangitan na nagiging kulay lila. Antonio, bulong niya, nakikita mo ba? Namumulaklak na ang nga puno natin. Ang hangin gabi ay nakdala ang tunog ng kampana mula sa maliit na kapya sa dulo ng barangay. Ang lahat ay tila payapa. Na para bang huminto ang oras upang bigyan daan ang kapayapaan na sumibol. Noon napagtanto ni Miguel na ang kanyang mahabang paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng katotohanan, kundi sa paghahanap ng kahulugan ng buhay, na gaano man kadilim ang gabi, ang liwanag, kahit gaano kaliit, na nananatili ay laging siyang mananalo. Ilang buwan ang lumipas, sa anibersaryong pagkakabunyag ng kaso, dumating si Sargento David kasama ang ilang opisyal.
Nagtanim sila ing isang puno ing durian sa gitna ing hardin na may karatulang kahoy na may nakasulat, "Para sa katotohanan, katapangan at sa mga hindi nakawi, si Miguel ay nakatayo sa tabi nila." Ang kalangitan sa Davao ay malinis, walang ulap. Ang sikat na araw ay malumanay na tumatama sa ibabaw ng tubig na kumikinang na parang nga pirasong ginto. Sa kanyang puso, alam niyang ang lahat ay bumalik na sa kanilang lugar, ang katotohanan, ang kapayapaan, at ang buhay. Nang umihip ang hangin, ang nga dahon ng durian ay gumalaw na parang bumabati. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mata, pinakinggan ang bulong, kalikasan ang tunok ng ilok, ang tunok ng hangin, at ang buhay na nakpapatuloy sa ilalim, ng tahimik na kalangitan ng Davao. Ngumiti siya, tapos na ang lahat. Natakpuan na ang bawat isa ang kanilang landas. At doon, sa gitna eng ngahanay eng matitibay na puno eng durian, ang kwentong dating madilim ay naging isang alamat, ang alamat eng isang lalaking nangangalang Miguel, na nagtanim eng katotohanan sa lupaing dating pinamugaran eng krimen. Sumikat ang araw sa silangan habang si Miguel ay lumabas mula sa kanyang bahay na kahoy. Ang hangin sa Davao ay malamig pa rin. Isang manipis na hamok ang lumulutang sa ibabaw eng ilok, at ang tunok eng nga sagwan ay maririnig sa malayo. Ang barangay ay tila muling nabuhay. Nagtatakbuhan ang nga bata sa daan ng lupa, nagsasampay ing damit ang nga ina, at ang nga magsasaka ay naktutungo sa kanilang nga bukit. Ngunit sa puso ni Miguel, alam niyang walang bagay ang tulad ng dati. Mula sa anibersaryo ilang buwan na ang nakalipas, lalong dumami ang nga bumisita sa hardin ang durian ni Miguel, nga mamamahayak, nga estudyante, at maging ang nga pamilya ang nga biktima mula sa iba't ibang nayon. Hindi lamang sila pumupunta para tingnan ang nga puno, kundi para maramdaman ang kapangyarihan ng lugar na iyon, isang simbolo ng pagkawala, katapangan, at bagong pag-asa. Ang hardin ay hindi na lamang isang hardin, kundi isang monumento na sumisibol sa mga panalangin. Isang hapon, isang matandang babae ang dahan-dahang lumapit kasama ang kanyang maliit na apo. Ang kanyang mukha ay kulubot, ngunit matalas ang kanyang mata. Lumapit siya kay Miguel at nagsalita sa nanginginig na boses, "Ang anak ko rin ay nawala. Dati, hindi ko alam kung isa siya sa mga natakpuan. Ngunit sa pagtayo ko rito, sa ilalim nga punong ito, pakiramdam ko ay hindi siya kailanman umalis." Isang patakng luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang maliit na apo ay tumingin sa punlaing durian na hawak ng kanyang lola, kinakamot ang lupa gamit ang maliit na daliri, na tila hindi pa naintindihan ang kahulugan ng pagkawala. Yumuko si Miguel, pinipigilan ang kanyang luha. Tinulungan niya ang matandang babae na itanim ang punla sa isang sulok ng hardin. "Hayaan po nating ang punong ito ay maging isang panalangin para sa inyong anak," marahan niyang sabi. Bahagyang ngumiti ang matandang babae at itinanim ang punla gamit ang nanginginig na kamay. Sa maliit na karatulang kahoy, isinulat niya, "Para sa anak kong laging namimiss ni nanay." Nang gabing iyon, nang umalis na ang lahat, si Miguel ay nag-isang nakaupo sa hardin. Ang buwan ay bilog sa kalangitan. Ang liwanag nito ay sumasalamin sa payapang tubig ng Ilog Davao. Hawak niya ang liham ni Leticia na itinago pa niya, kasama ang isang maliit na karatulang kahoy na may nakaukit na pangalan ni Antonio. Ang buwan ay tila isang tahimik na saksi sa pangakong ibinulong niya. "Antonio," mahina niyang sabi, "sinubukan ko. Alam kong hindi na kita may babalik. Pero ipinapangako ko na ang kwento mo ay hindi maglalaho." Ilang linggo ang lumipas, tinalaw siya ni Sargento David, hindi nakasuot ng uniforme, kundi simpleng damit na parang isang ordinaryong residente. Nausap sila sa branda ni Miguel, may tik isang tasa ang itim na kape. "Miguel," sabi ni David, "ang kasong ito ay maaring tapos na sa korte, pero ang sugat sa puso ng tao ay hindi pa nahihilom. Ngayon, ang ating tungkulin ay hindi lamang labanan ang krimen, kundi panatilihing buhay ang kwentong ito para hindi makalimot ang tao." Tumingin si Miguel sa luntiang hardin ng durian sa malayo. "Naintindihan ko po, Sargento. Ang hardin na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa lahat ng nawalan. Hanggat tumutubo ang punong ito, mananatili rito ang katotohanan." Ang kalangitan na hapon ay dahan-dahang naging kulay kahel. Ang tawag sa pagdarasal mula sa maliit na moske sa barangay ay umaling-aungaw ng malumanay,
humahalo sa tunok ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng durian. Bahagyang ngumiti si Miguel. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay sa buhay. May mga paklat siyang dadalhin palagi. Mga paklat na hindi na mabubuda. Ngunit mula sa mga paklat na iyon, natakbuhan niya ang lakas para magpatuloy. Sa ilalim ng walang hanggang buwan ng Davao, si Miguel ay nakatayo ng matatak. Ang kanyang buhay ngayon ay ang pag-aalaga sa tatlong bunga, ang bunga ng katapangan, katotohanan, at pag-ibig na patuloy na tumutubo kahit sa lupaing dating nabahiran ng kasalanan. At doon, sa gitna nga hanay nga puno ng durian, ang kwentong dating madilim ay dahan-dahang nagiging isang alamat, ang alamat ng isang lalaking nangangalang Miguel na nagtanim ng katotohanan sa lupaing dating pinamugaran ng krimen. Ang umaga sa Davao ay bumati ang ginintuang liwanag na tumagos sa mga dahon ng durian. Si Miguel ay nakatayo sa pampang ng ilok, tinitingnan ang agos ng tubig na marahang nagdadala nga tuyong dahon sa malayo. Ang tawanan nga, batang naglalaro sa malilit na bangka ay pumuno sa kapaligiran. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas, ang barangay ay tunay na bumalik sa kapayapaan. Ngunit sa kapayapaan na iyon, mayroon pa ring iningatan si Miguel na hindi pa tapos isang responsibilidad na mas malaki kaysa sa kanyang sarili. Ilang buwan matapos ang paglilitis, ang pamahalaang panlalawigan kasama ang pulisya ay ginawang Davao Justice Memorial Park ang dating plantasyon. Sa pasukan, may isang itim na plaque na may nakaukit para sa mga nawala, upang ang mundo ay hindi na muling magbulak-bulagan sa katotohanan. Tuwing katapusan, ing linggo, ang nga tao ay naglalakbay dito para mag-alaala, magsindi ing kandila, o mag-alay ing nga bulaklak. Ang ilang pamilya ay nakdadala nga mga litrato ng kanilang nga mahal sa buhay at inilalagay sa ilalim nga malilim na puno ng durian. Isang araw, isang binata ang lumapit kay Miguel. Ang kanyang mukha ay kamukha ni Antonio, ngunit mas bata at mas masigla. Tito Miguel, magalang niyang sabi, "Ako po ang anak ni Papa Antonio. Madalas pong ikuwento ni Mama ang tungkol sa inyo, ang pakikipaglaban ninyo para sa katotohanan." Natahimik si Miguel, matagal na tinitingnan ang mukha ng binata. May isang paninikip sa kanyang dibdib na mahirap ipaliwanag. Pagkatapos, tinapik niya ang balikat ng binata at nagsalita sa mahinang boses, "Mabuting tao ang tatay mo. Maaring makalimutan siya ng nga tao, pero hinding-hindi siya malilimutan ng nga punong ito." Ngumiti ang binata at yumuko ng may paggalang. Kumuha siya ng isang dakot ng lupa mula sa paligid ng ugat ng durian at mahigpit itong hinawakan. Kapag namunga na po ito, mahina niyang sabi, "Gusto ko pong dalhin ang unang bunga sa puntot ni Papa." Tumango lamang si Miguel, pinipigilan ang damdamin na halos bumuhos na bilang maluha. Dapit hapon, si Miguel ay nakaupo sa beranda kasama si Sargento David na muling dumalo, hindi nakasuot nga uniforme. Nag-usap sila habang pinapanot ang paglubok ng araw sa likod nga bundok. "Miguel," sabi ni David, "kakakuha ko lang ng balita mula sa siyudad. May isang universidad na gustong gumawa ng isang dokumentaryo tungkol sa iyong pakikipaglaban." Mahinang tumawa si Miguel. "Hindi po ako mahalagang tao, Sargento. Isa lang po akong taong nawalan." Dahan-dahang umiling si David. "Hindi, Miguel. Hindi ka lang isang taong nawalan. Ikaw ang taong hindi tumahimik noong inilibing ang katotohanan. Marami pang tao ang gustong marinig ang kwento mo para magkaroon sila ang lakas, ang loop na magsalita." Ang salitang iyon ay nakpatahimik kay Miguel ng matagal. Ang hangin ng gabi ay umihip ng malumanay. Dala ang amoy ng nga bulaklak ng kape at basang lupa. Tiningnan niya muli ang kanyang hardin ng durian. Ang bawat puno ay nakatayo ng matatag. Ang madahon ay nanginginig sa kulay kahel na liwanag ng papalubog na araw. Sa bawat puno, parabang may nakaukit na pangalan, kwento, at panalangin ng 21 buhay na dating nawala. Ilang buwan ang lumipas. Ang dokumentaryong iyon ay ipinalabas sa telebisyon sa buong bansa. Ang pamagat ay simple. Nga yapak sa lupa, Davao.
Ang boses eng tagapaksalaysay ay nakwento tungkol kay Miguel ng mahinahon ngunit puno eng damdamin. Ipinakita ang kanyang mahabang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag, mula sa isang hardin na dating nagtago ang kamatayan patungo sa isang simbolo ng bagong buhay. Sa dulo ng dokumentaryo, nakatutok ang kamera sa mukha ni Miguel, nakatayo sa ilalim ng pinakamatandang puno ng durian, na may banayat na ngiti at nga matang may namumuang luha. Mahina siyang naksalita. Ang hustisya ay maaring hindi laging dumarating agad, ngunit lagi itong nakakahanap nga paraan. Tulad ang emga, ugat ang durian na ito, tahimik itong tumutubo, sinusuwang ang matigas na lupa, at isang araw, lalabas ito patungo sa liwanag. Ang dokumentaryo ay naging usap-usapan sa buong bansa. Kinamit ito ang maraming paaralan at universidad bilang material sa pagtuturo tungkol sa moralidad, katapangan at batas. Ang nga kabataan ay naksulat sa social media, tinawag si Miguel na ang tagapagtanim ng katotohanan. Ang mga tao sa barangay sa Davao ay nagsimulang maniwala na ang katotohanan, kahit gaano kapait, ay karapat-dapat pa ring ipaglaban. Ngunit para kay Miguel, ang papuri ay hindi ang layunin. Isa lang ang gusto niya. Na wala ng sinuman ang mawawala na parang bula, at wala ng anumang lupain ang lalamon sa mga lihimong tao. Nang gabing iyon, nang mapuno nga bituin ang kalangitan eng Davao, naksindi si Miguel eng isang maliit na gasera sa beranda. Binuksan niya ang isang lumang notebook at isinulat ang huling pangungusap. Ang katotohanan ay maaring ibaon, ngunit hindi ito mamamatay. Hanggat may isang taong may tapang na mahukay, makakahanap na liwanag ang mundo. Isinara niya ang notebook, hinipan ang gasera, at tumingin sa kalangitan. Sa malayo, ang ilok ay marahang umaagos, ang hangin ay nagdadala ang amoy ang durian na nagsisimula ng mamunga, at sa ilalim ang malawak na kalangitan ng Pilipinas, ang buhay ay nagpatuloy mas tapat, mas mapayapa, at mas matapang kaysa dati. Ngunit sa puso ni Miguel, mayroon pang huling mensahe na hindi pa niya nasasabi sa mundo.